Inaanyayahan ko po ang lahat na magtitayo. At sa mga may Biblia po, makibukas po kayo sa akin sa Jude 1, Ito po ang sinasabi. Mga minamahal, ang gusto kong isulat sa inyo'y tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit, napilitan akong ang isulat sa inyo'y isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Purihin po ang pagkabata. Ngayon po ay ibalkan natin ang kanyang lingkod sa katauhan ni Pastor Eric Santeno. Amen. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat Panginoon sa umaga po ito. Muli po Diyos ay inoob mo na kami po'y magkita-kita pa. At salamat po sapagkat ang puso po namin ay nauuhaw pa rin po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan na amin pong pagtubulay-bulay ngayon po umaga ito. Dalangin ko po na may gabayan po kami ng Banal na Espiritu na maintindihan po namin ang mensahe ngayong umaga po ito. Lord, lagi ko pong sinasabi na pagkulang man po ang aking pagpapaliwanag, inihiling ko po ang Banal na Espiritu po ang siyang magpaunawa sa puso at kaisipan ng aking mga kapatid. Salamat po Panginoon, ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. Amen po Panginoon. Maganda po yung pagkakatawag sa akin ni Sister Rosalie, yung katakuhan. Ano po? Kasi totoo po talaga, alam mo, may biglang pumasok po sa isip ko. Kasi may napanood po ako na sa 2030 daw po, halos AI na yung makakaharap natin. Ano po, mga robot na. No, portin mo, katabi mo may pakiramdam pa. Ano? So, ibig sabihin, pag tao pa po yung tayo, nakakausap at nakakaulayo natin, maganda-ganda po yan kaysa po robot. Kasi sabi nga kahapon, nagsisharing kami ako, bumabiyahe po ng MENS, galing po ng SIPAT, na may mga bansa daw po na mga taong nagpapakasal na sa AI, sa mga robot na sila nagpapakasal. So nakatulungkot sapagkat ang robot po ay hindi ginawa ng Diyos, kundi ang tao ang ginawa ng Diyos. So napakahalaga po niya mga kapatid yan. Pero hindi po robot ang pag-uusapan natin. So natuwa lang ako dun sa pagpapakilala. Okay? So start na po tayo. Sabi po dito, kung meron man daw po tayong unang dapat na ipaglaban sa ating buhay, ito daw po yung kaisa-isa nating tinanggap na pananampalataya. Okay? Kung meron tayong gustong ipaglaban sa buhay natin, yung minsan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na pananampalataya. Ito po yung dahilan kung bakit doon po sa binasa po ni Sister Rosalie ay makikita po natin na si Jude ay nag-twist ng kanya pong sulat. Balikan po natin, ano po mga kapatid? Maganda. Sabi po dito, ito po yung binasa natin, ito po yung sulat ni Jude. Sabi niya, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. So, ito po'y sulat ni Jude, si Tadeo, dito si Judas Iscariote, sa mga pangkalahatan pong Kristiyano na sinulatan niya po, especially dun po sa mga mananampalataya po na pinagtuunan niya ng kanyang sulat. Bakit nabago yung ito pong sulat ni Jude dito po sa mga mananampalataya? Bigyan po natin ng background. Maganda po kasi pag nag-aaral tayo, ay nakaka-relate tayo. Bakit ba ito sinulat? Ano yung layunin ng writer? Bakit ba ito isinulat? Ang background po nito, mga kapatid, ayon po sa pag-aaral, noon daw pong mga panahong isulat ni Jude, ang mga salitang ito
lumalaganap daw po noon yung mga bulaang guro, yung mga false teacher, noong mga panahon ngayon. Nagtuturo po sila ng iba't ibang katuruan na nakakagulo sa mga mananampalataya. So, nung time na yun, nabalitaan ni Jude na yung Christian, yung isang mga grupo ng mga Kristiyano ay may nakapasok po na false teacher. At doon po sa lugar na yun na kanyang sinulatan, medyo nawiwintang yung faith nitong mga Kristiyanong sinulatan niya. Kaya po, nag-urgent siya, nag-twist siya ng kanyang sulat. Na ang isusulat niya po dapat ay patungkol sa salvation, nag-switch po siya na tungkol sa pananampalataya ang kanya pong isulat. Ano po yung mga bagay na nakaalarma po dito kay Jude? Sabi po dito, itinuturo daw po ng mga bulaang guro na dahil ang tao ay naligtas sa biyaya, pwede kang gumawa ng iba't ibang kasalanan, ligtas ka na. So ito po ay isa doon sa itinuturo po ng mga false teacher. At itinuturo din po ng mga false teacher na ito na sila na mga teacher ay mas mataas ang kanila pong kalalagayan sa Diyos kaysa sa mga ordinary member. So ito po yung itinuturo ng mga false teacher. Ano pa po? Sila ay nagdadala ng espiritu daw po ng pagreklamo. Inuudyukan po nila yung mga tao na magreklamo. Nagtuturo sila ng paghihimagsik laban mo sa pamunuan ng iglesia sa panahon po na iyon. At sabi po dito mga kapatid, pinupuno nila ng galit ang puso ng tao. So, ito po yung kanilang layunin ng mga false teacher na ito. At dahil po doon, nangamba itong si Judas or si Jude na sayang yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Sayang kung mauliligwak, sayang kung mawawala yung totoong pananampalataya po ng mga Kristiyano. So yan po yan. Gustong ipakita po at gustong tiyakin itong si Jude na huwag masayang yung faith ng mga Kristiyanong sinulatan nila. So yun po yung pinaka-context po niya pong sulat na ito kung bakit meron niyaan. Ngayon, bilang mga Kristiyano na tayo po sa panahon po natin ngayon na dinatna ng Kristyanismo, na dinatna ng mga salita ng Diyos, sabi dito, ito po'y nagpapakita sa atin na dapat din natin ingatan. Dapat nating panghawakan yung pananampalatayang minsan. Kasi po ang pananampalataya natin, hindi mo ito unlead, hindi ito nare-reveal. Yung faith natin na ibinigay ng Panginoon, sabi ng Hebrews 12:2, ito natin ang ating pananampalataya kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. So tayo po ay may pananampalatayang individual. At yung pananampalataya po natin individual na iyan, dapat ingatan natin. Dapat po yan ay matiyak natin na hanggang sa tayo ay umuwi sa Panginoon, manatili ito na hindi mawawala sa atin. Dapat ito po ay ating masiguro na ito po ay ating mapoproteksyonan. Kaya this morning, ang topic po natin ay pinamagatan ko po, pindutin mo na. Ayaw ba na? Ayaw. Okay, so huwag na natin ito. Sundan mo na naman na. Okay, so sa umaga po ito, ang topic po natin ay protect your faith. Okay, protect your faith. Protection na natin ang ating pananampalataya. So kanya-kanya po tayo. Bagamat may mga pastors, may mga missionaries, may mga teacher, may fivefold ministry, pero tayo pa rin individual ang mag-iingat sa ating pananampalataya. So this morning po, tatlong bagay lang. Paano natin mapoproteksyonan ang nag-iisa at napakabanal nating pananampalataya na iniregalo ng Diyos sa atin? Ready na ho kayo? Salamat. Timilo, ready ka na. May tuloy na natin dalawa. Number 1, sabi dito, ensure where you place your faith. Sabi dito, tiyakin ang paglalagakan ng ating pananampalataya.
Okay, tiyakin natin kasi may pananampalataya po tayo at ang ating pananampalataya na iyan ay meron tayong dapat napakatibay na paglalagahan ng ating pananampalataya. Dapat tama ang paglalagahan natin ng pananampalataya natin. Marami pong tao ang may pananampalataya. Actually, sabi po sa James, kahit ang mga demonyo man, ay may pananampalataya din. So tayo pong lahat ay may pananampalataya tayo. At maraming tao po na may pananampalataya pero mali ang pinaglagakan nila ng kanilang pananampalataya. Kasi meron po kasing ang tao po, ito po'y sinabi ni Paul sa Romans chapter 10, verse 2 and 3. Sabi ni Paul, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang konteksto po nito, ang kausap po diyan, ay sinasabi diyan ay ang kababayan niyang mga Israelita. Sabi niya, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsisikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpapasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. So, ang mga Israelita po, noong panahon na yun, gusto nila maging kalugod-lugod sa Diyos. Gusto nila na ma-please si Lord. But, ang sabi po doon ni Paul, ang ginagawa po nila ay pamamaraan ng tao. So, sa buhay po natin ngayon, ang problema po sa maraming tao, gusto namang sumunod sa Diyos. Except sa mga antikristo. Kapag tayo po'y kumakusap ng tao, gusto mo bang magpa sa Diyos? Oo. Walang tao gustong magpakasama. Gusto ng tao po, mga kapatid, ay ma-please si Lord. Kaya nga, kung pupunta po kayo sa Security Exchange Commission, 1,000 ang mga nakaregister na mga religion na ang layunin ay magpasa Diyos na pare-pareho. Kaya lang, mga kapatid, ang problema, ang maraming tao po, yung batayan na pinaglalagakan nila ng kanilang pananampalataya ay batayan at pamamaraan ng tao. So, paano yan, Pastor? Okay. Alam nyo, minsan nakarinig na po ba kayo? Or minsan natanong na kayo, nung kayo po ay pupunta pag magsisimba, natanong na ba kayo na, anong relihiyon nyo? Natanong na ho kayo na, anong relihiyon nyo? Yan. Ano pa? Ano yung sektang kinabibilangan mo? Kayo ba ay mga full gospel? Or sa old lang kayo? Or sa new lang kayo? Marami pong ganyan. Mga kapatid, tatanungin, ano yung kinabibilangan mo? Saan ka ba? Ganito yan. Nakikita natin dito, mga kapatid, una po, kapag tayo po'y tinatanong, anong relihiyon mo? Una, hindi naman relihiyon talaga. Ang dapat tuntungan ng ating pananampalataya. At hindi rin ho sekta, ang dapat tuntungan ng ating pananampalataya. Minsan nakakarinig tayo, mga kapatid, ako po, madalas ko natin dinig ito, ako ay, sabi niya, ano yung namumuno sa inyo? Pastor o bishop? Ganyan. No? Nakarinig na po ba kayo ng ganyan? Na ang leader namin bishop, na ang namumuno sa aming bishop. Alam niyo mga kapatid, may kilala akong pastor, sabi niya, nalulungkot lang ako, pastor. Pag ako'y ini-introduction sa isang pinagsasalitaan ko, kapag ka bishop, ang ipapakilala, grabe, parang hari ang introduction. Talagang sasabihin lahat ng kanyang DDD. Lahat ng kanyang mga natapos, sasabihin sa kanya. Kasi bakit? Bishop yung papasok eh. Pero pag pastor ang papasok, parang sabihin, ganito, ganito, pastor, balik ka lang ito. Parang alam niyo yun, nagkakaroon po ng ang isang pananampalataya kapag ang namumuno ay bishop at kapag namumuno ay pastor, para bang ang baba ng tingin at hindi matatag yung faith kapag ka bishop or pastor. Ano po yung sinasabi dito mga kapatid? Dapat makita natin, kasi napakahalaga po mga kapatid, bakit din ito ang itinuro ng Panginoon? Kasi nagpe-pray din ako sa Lord, ano ba yung dapat natin, Panginoon, na pag-aralan nitong unang linggo na ito, ng June. Napakahalaga po na alam natin yung totoong pupundasyon na natin.
Sino nga ba talaga yung dapat nating paglagakan ng ating pananampalataya? Tao ba? Religion ba? O anong sekta ba? Mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi ng Biblia kung saan natin dapat itutuntong ang ating pananampalataya. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 11, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon. Si Apostol Pablo po ang nagsasabi nito. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat magtatayo, sabi ng 11, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Sino daw po ito? Walang iba kundi sumagot po kayo. Si Hesus Kristo. Okay. Si Jesus Christ ang foundation ng ating faith. Napakahalaga po na maintindihan natin at ito po'y malinaw sa atin as a believers of Christ. Na ang pundasyon dapat ng faith natin, laging nakapundasyon ito kay Kristo, hindi sa tao. Amen ba? Kasi bakit? Napakahalaga po nito mga kapatid. Kapag hindi natin ilalaga ang ating pundasyon ng pananampalataya kay Kristo, malalay. Hindi tayo tatagal, mga kapatid. Kahit anuman or sino man na matatatag na sinasabing mga church ngayon na talagang 1,000 ang member, kapatid, tao pa rin po, mga kapatid, ang pinupundasyonan. Nakukuha mo ba natin? Dapat malinaw sa atin, anuman mga kapatid ang marating ng ating pagkaunawa. Kasi tama naman na palalalimin natin ang ating pagkaunawa sa Diyos. Kaya nga tayo may mga Bible study, kaya nga tayo may salita ng Diyos sa pinag-aaralan. Kahit marating natin ang pinakamalalim na kaalaman patungkol sa Diyos, pero mali pa rin ang ating magiging pundasyon, kapatid, hindi pa rin tayo tatagal. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kasi bakit? Napakahalaga po na ang tunay na pundasyon natin, si Christ. Ang church po na ito, ang Glorious Covenant Ministry, ako po'y naniniwala. Ito po'y itinayo sa pundasyon ng ating Panginoon sa Kristo. Naniniwala mo ba kayo? Kayo ang unang dapat maniwala. Tayo ang unang dapat maniwala. Kasi bakit? Uulitin ko lang at nabanggit ko na ito minsan. Na ating founder ay umuwi sa Lord. Maraming mga bubuwit. Maraming mga nagsabing tao na ang Glorious Covenant Ministry babagsak na. Wala na yung founder. Tumayo ang ating mami. Umanili si Mami Basyon. Nung nawala ang ating Mami Basyon, sinabi ng maraming tao na kapaligid, babagsak na ang Glorious Covenant Ministry. Totoo ba yun? Bumagsak o hindi? Bakit? Bakit hindi bumagsak? Malapit na bumagsak pag hindi kayo sumagot. Bakit hindi bumagsak? Kasi nakapundasyon po ito kay Kristo. Hindi po ito nakapundasyon sa tao. Madalas namin binabanggit ng mga pastor, kahit mawala kaming mga pastor, kahit mawala ang mga leaders, magpapatuloy ito. Bakit? Sapagkat ito'y nakapundasyon kay Kristo. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, ang ating pananampalataya dapat tiyakin natin ang pinaglalagakan natin. Hindi relihiyon, hindi tao, hindi kung anuman sekta, kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen mo. Iyan po ang dapat nating tandaan. Kasi hindi masamang magpakalalim, hindi masama ang alamin ng maraming bagay. Pero mga kapatid, kung alam mo na ang stand mo at stand mo ay kay Kristo at hindi sa tao, kapatid, makakatiya ka. Hanggang sa pumantay ang paa natin, na kay Lord ka, na kay Kristo ka, hindi ka bibitaw sa pananampalataya mo. Kaya hindi napakahalaga po mga kapatid eh. Hindi mo pinag-uusapan dito
kung anong kinagbibilangan natin, GCM ka ba, kung anong M ba yan. Hindi mo yun. Pangalan lang po yan sa Security Exchange Commission, ang pinakamahalagang register na ating dapat pag-registeran ang ating Panginoong Kristo. Ano? Yun lang. Alam niyo mga kapatid, matagal na panahon na sinasabi na ang turo sa atin sa church na ito, mababaw, lugaw, at kung ano-ano, sinasabing turo dito, okay na yun. Huwag nating pansinin, okay lang yun. Basta huwag lang tayo maalis sa tunay na doktrina na ang ating pundasyon ay si Kristo. Yan lang kapatid, yan lang. Manatili lang tayo dyan. Bakit? Kasi pag po tayo ay sa tao nakatuntong, hindi po tayo tatagal. Sabi po ng Bible, mga kapatid, sa Acts chapter 5, verse 38. Ano po ang sabi dyan? Kasi po ito yung time, konteksto po niya, ito yung time na sinasaway po mga apostol. Tumigil kayo sa pangangaral ninyo. Tumigil kayo, ano ba yan? Ngayon, ito po si Gamaliel ay nagsalita. Ang sabi niya po dyan, kaya ganito ang payo ko kasi nagkakagulo na po sa panahon ng mga apostol. Nagpipreach po kasi sila Paul, nagpipreach sila Pablo, sila Peter, 1,000 ang nababorn again. 1,000. Nababahala po itong mga kalaban, kasi tinigan ang problema to. Dadami sila. At kapag dumami sila, baka isang araw matalo tayo. So nangangamba po sila. Pinipigil nila kayo ng mga apostol. Kaya sabi po ni Gamaliel, ito ang payo niya, ganito ang payo ko. Pag ninyong naman ang mga taong ito, sabi niya, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ano ibig sabihin nito? Hindi tayo dapat maalog, hindi tayo dapat mabahala. Kung ano man ang nangyayari po, halimbawa, ang church, sabi nga ni Sister Leonie, natural, darating po yung pagsishake. Ang church po, mga kapatid, huwag po kayo naglulungkot minsan kung konti. Huwag niyo pong pagbigtangan ang mga nagmimisyon na hindi nag-follow up. Minsan talagang dumadating po sa lidiligan. Matira, matibay. Kaya sabihin ko lang sa'yo, kapit ka. Sabi mo sa katabi mo, kapit. Sabi ni Pastor Diming, ang pinakamatinding kapit na pwede mong gawin sa Panginoon. Matatandaan niyo ba ito, mga kapatid, kapag ikaw daw ay kumapit, iganon mo ba? At iganon mo ba? Kumapit ka ng gusto kay Lord. Bakit? Sapagkat bakit? Ang mananatili lang, mga kapatid, ay ang Panginoong Kristo. Amen ba? Dapat nakapundasyon tayo sa totoong pundasyon. Make sure, mga kapatid, make sure na yung pananampalataya natin minsan na tinanggap natin, iyakin mo kapatid, kay Kristo katutunto. Huwag kang aasa sa akin. Huwag kayong aasa kung kanino pa man. Bakit? Hindi ko rin kayong kayang dalhin sapagkat ako'y umaasa din sa Diyos. Ang tungkulin ng mga pastor ay magturo, hindi magligtas. Isa lang ang pwedeng magligtas, ang Panginoong Jesucristo. Amen ba? Kung gusto nating magpalakas kay Kristo, si Kristo ang magliligtas sa atin. Nagkakaunawaan po ba tayo? Matapang na po ba? Napakahalaga po kasi, bakit ito? Ako mismo ay gusto kong ipundasyon ang aking pananampalataya sa tama. Kasi bakit? Sabi ng binasa, minsan at magpakailanman, yung faith na aking tinanggap. Kaya ang hawakan mo, protektahan mo, ang pananampalataya mo, mga kapatid. Yan lang ang masasabi ko. Kung hindi mo na kayang i-absorb ang lahat ng teaching, huwag ka na lang umalis kay Jesus Christ bilang foundation ng iyong pananampalataya. Number 2, sabi niyan, know the true faith that you will believe. Anong sabi dito? Alamin ang tunay na dapat ano? Panampalatayanan. Kanina po,
yung faith natin dapat itutuntong sa totoong pundasyon, foundation. Ngayon, dapat alam natin yung totoong faith na ating ipupundasyon. Kasi bakit? Kahit tama po ang ating pundasyon, kasi si Jesus Christ kailanman ay hindi magiging mali. Ang tamang pundasyon, tabunan man at tabunan yan, matibay pa rin pundasyon yan. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo sa binasa natin kanina, siya naglagay ng maayos na pundasyon. Balikan mo nga yung kanina, para lang po mabigyan natin ng digit. Ayaw ko magkamali. Yung wala na ibang maaaring nilagay na pundasyon natin, verse 1. Meron ba na? Wala. Sa 1 Corinthians chapter 3. Ayan. Sabi dito, balikan, gusto ko lang po makita natin, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin bilang apostol, inilagay ko ang isang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Kasi yung pundasyon na ilagay ng mga apostol, si Jesus Christ, siya na yun. Siya na. Ngayon, from generation to generation, may magpapatong sa pundasyon. May mga church na maglalabasan, na may mga Bible na lalabas ng mga version. Ano po? Tapos sabi nga, nag-uusap po kami mga mens, yung iba't ibang version ng mga Bible, na may version ngayon, yung pinaka sa kabataan, yung at sinabi ng Father sa kanyang mga disciples. Yung mga ganon. So, iba't iba po ang lalabas na church, iba't iba ang mga katuruan na lalabas, pero napakahalaga po na maintindihan natin mga kapatid, balik ko na sa point number 2. Napakahalaga po mga kapatid na yung pananampalataya natin ay alam natin kung ito ba talaga ay totoo at ano ba talaga yung pananampalataya na dapat nating ilakad. Kasi pag nagtuturo po kami mga pastor, napakalawak po ng faith. Napaka dami mong katuruan pagdating sa faith. Ngayon, yung faith po na ito, na pinakapundasyon at pinakaunang pananampalataya na dapat nating panghawakan, manganganak na lang po iyan ng mga bunga ng pananampalataya. Ngayon, bilang isang Kristiyano, alamin natin ang dapat nating panampalatayanan. Bakit? Sabi ko nga, kahit tama ang pundasyon na ating tinutuntungan, kung mali ang pananampalatayang ating ilalagay, mali pa rin ito. Ito ang tandaan natin. Ulitin ko lang, kahit tumagal pa ang ating pagiging Kristiyano, kung mali yung ating pananampalataya, sayang to. Ngayon, Pastor, ano yung tamang pananampalataya nating mga Kristiyano na dapat nating panghawakan hanggang sa tayo ay kuhanin ng Panginoon? Napakasimple po na ibinigay ng Panginoon. Simple, pero ito po ang pinakadapat nating panghawakan. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat. Maraming tinanggap si Apostol Pablo na mga turo, mga doktrina na ibinigay ng Panginoon, pero sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat na tinanggap ko rin. Ano daw po ito? Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, for na. Meron pa ba? Wala ng for. Ang sabi dito, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Ang pinaka-main na doctrine ng ating faith, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Iyan ang ating faith na dapat panghahawakan sa ating buhay.
Saan man umabot ang pagkakilala natin sa Panginoon, kailangan pa rin nating manatili sa pinakaugat ng ating pananampalataya. Nakukuha niyo ba? Kasi minsan, alam niyo, ulitin ko lang, ngayon sa dami po ng mga bagay patungkol po sa pag-aaral sa salita ng Diyos, minsan nalalayo Nalalayo ang maraming Kristiyano doon sa totoong pinaka. Actually, sabi na, back to the basic. Pag po tayo ay naliligaw na kapag hindi na natin alam ang tamang katuruan, hindi na natin alam kung ano ba talaga ang sinasabi na kanulugan ng Panginoon, kapatid, bumalik ka lang. Bumalik ka lang. Bumalik lang tayo sa pinakaugat ng ating pananampalataya na si Kristo'y namatay para sa atin. Na si Kristo'y muling nabuhay. At si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yan lang po mga kapatid. Huwag na nating pahirapan ang ating pananampalataya. Yan lang. Diyan mo tayo maniligtas lang. Hindi mo po sinasabing huwag lang mag-aral. Hindi ko po sinasabi na, sila Tiyuli, sila Edgar, tama yan. Tama yung ginagawa nilang pag-aaral. Hindi natin sinasabing mali yun. At kung walang bata-bata pa, hindi pa rin. Kaya hindi na rin kaya i-absorb. Sa edad ko po na ito na 54, medyo hirap na din. Pero ang sinasabi ko dito, mga kapatid, dapat doon tayo nakapundasyon sa pinaka-basic. Hindi nga ito basic. Ito nga yung pinaka. Bakit? Bakit mga kapatid? Bakit dapat nating, ano tawag dito? Pangit kasi sa Tagalog yung naisip ko eh. Alam mo sa Tagalog yun, bakit dapat ikukilkil? Idiin sa ating isip, sa ating puso, itong doctrine na ito. Bakit? Bakit ba kailangan namin yan? Mga kapatid, ito po ang dahilan. Dapat tayong manatili sa totoong mabuting balita dahil guguluhin ni Satanas ang katotohanan pagdating sa kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, hindi po aalisin ni Satan ang issue ng kaligtasan sa isang Kristiyano. No? Hindi niya kailanman aalisin yan na ang kaligtasan ay hindi totoo, na ang kaligtasan ay kalimutan nyo na. Hindi mo aalisin yan ni Satan. Pero, mga kapatid, tandaan nyo po, guguluhin ni Satanas, palalabnawin ni Satanas ang katotohanan patungkol sa kaligtasan. Pastor, paano mo nasabi yan? Panahon pa man po ng mga apostol, may ginugulo na ang kaligtasan. Galatians chapter 1, verse 6 to 7. Sabi ni Apostol Pablo sa taga-Galatia, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumalik agad sa ibang mabuting balita. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagtataka sa inyo. Sabi ni Paul, bakit ganon? Bakit tinalikuran nyo yung Diyos na tumawag, yung kaligtasan na ayon sa kagandahang loob ng Diyos, bakit bumalik kayo sa ibang mabuting balita? Mamaya maintindihan po natin yan. Sabi ng 7, ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Okay. Pastor, ano po yung sabihin? Kanina pinupundasyon ko kayo na ang ating kaligtasan ay dapat si Kristo. Ang pananampalataya ay nakapundasyon kay Kristo. At ang ating kaligtasan, mga kapatid, ay dahil sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Guguluhin at guguluhin ni Satan, palalabnawin ni Satan ang truth sa salvation. Okay? Kasi ito lang yan eh. Tanda natin, ulitin ko, si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan. Siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw bilang patunay na tayo ay totoong may katubusan.
ay muling magbabalik upang tayo'y buhayin. Ito ang mabuting balita. Ang masamang balita kasi, bakit ba may good news? Bakit ba may mabuting balita? Kasi bakit? May bad news. Ang bad news na ang tao po ay nagkasala at hindi niya kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos, na kahit anong pagsisikap ng tao na magpakabuti, bumabagsak siya sa pagkakasala. Naging problema ito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7, verse 14. Patuloy, ang sinasabi ng Apostol Pablo, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit kung kailan gusto kong magpakabuti, tsaka naman masama ang nagagawa ko? Bakit kung kinakailangan nag-iisip ako ng mabuti, bakit ang naiisip ko? Sabi ng Apostol Pablo, kahabag-habag ako. Sapagkat paano ngayon ako na gusto kong magpakabuti, gusto kong magpakabait, pero di ko magawa. Ngayon sabi po ng Romans chapter 7 verse 24, kahabag-habag ang kalalagayan ko. Totoo, mga kapatid, hindi ho ang taong walang makain, hindi ang taong hindi nakapag-aral, hindi ang taong walang maayos na buhay ang pinakakawawang tao. Ang pinakakawawang tao sa mundong mabubuhay ay ang taong hindi makakaalis at maliligtas sa kanyang kasalanan, papunta ng langit. Walang taong nakakaabot. So bad news, bakit? Hindi pala natin kayang pumunta ng langit. So ano yung good news? Ang good news, dahil hindi natin kayang magpakabait, hindi natin kayang sundin ang kautusan ng Diyos, ang good news, si Kristo yun na parito. Para gumawa ng patungkol sa ating kaligtasan. Ngayon, yung truth na ito lang ang ating panghahawakan. Dapat ito ang ating ipupundasyon kay Kristo, na yung ating kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Kapag ka, mga kapatid, kapag ka po tayo makakarinig ng aral na si Kristo ang tagapagligtas, plus may kailangan tayong gawin pa, also yun. Kapag ka tayo po'y nakarinig na ang kaligtasan po natin, si Kristo, tapos may babayaran tayo, false po yun. Sapagkat ang kaligtasan libre. Amen ba? Nagkakaintindihan po tayo. Kahit pa anong ganda ng katuruan, pagka merong higit kay Kristo na tagapagligtas, wrong doctrine po yun. Bakit? Ang sabi po dito, ang sabi ang sabi dyan, Christ alone, faith alone, grace alone. Ano po ibig sabihin yan? Tayo ay maliligtas sa pamamagitan lamang ni Kristo. At ang kaligtasan natin ay bunga ng ating pananampalataya. At ang ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Yan ang faith na panghahawakan natin. Bakit dapat natin pag-aralan to? Kasi magulo na ho ngayon eh. No, marami pong lalabas na mga pamamaraan na ibibigay po, mga kapatid, ang kaaway sa atin. Yan lang po. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, ayun po yan. Sabi dyan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Grace ng Diyos. Ano po ang sabi dyan? Sa pamamagitan ng pananampalataya, faith alone. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya walang dapat ipagmalaki. Ito po'y kaloob ng Diyos. Iyan ang faith natin. Ano yung mga kapatid kung bakit maraming Kristiyano pong struggle sa kanila pong buhay pananampalataya? Kasi sila yung nagsisikap na magligtas sa sarili nila. Bakit maraming Kristiyano ngayon? Tanungin mo, naway hindi mo isa katoon. May natatanong ako Kristiyano, matagal ng Kristiyano. Pag tinanong mo kung siya'y mamatay, kung tiyak siyang magliligtas, ang sagot, hindi niya tiyak. Hindi niya tiyak. Bakit? Ang isasagot sa kanya, ang isasagot sa iyo, kasi po, ganito, ganyan, ganyan eh. Kapatid,
Ang tunay na kaligtasan natin ay si Kristo. Ano ba ay binabayaran? Ang regalo ay hinihingi. Meron bang nag-birthday na sinabi, igaluhan nyo naman ang ano? Totoo, pwede kang humingi. Pero, alam mo yun, totoo to. Pag ikaw ay nanghingi ng regalo, pwede naman, ibibigay naman yun eh. Kaya lang pag natanggap mo, hindi ka masaya. Bakit? Hindi na regalo yun. Hindi na regalo yun. Ang kaligtasan po ay hindi nakabase sa atin, kundi nakabase sa Diyos. Ang kaligtasan ay bunga na ng pananampalataya natin. Hindi ito nakabase sa ibang tao. Nakabase ito sa personal nating pananampalataya sa Diyos. Kapatid, ang kaligtasan ko at kaligtasan mo, ikaw ang personal na mananampalataya kay Kristo. Hindi ko mo Kristano na sinanay at tatay mo, matik na ligtas ka na. Dapat tiyakin natin ito, baka umaasa tayo, kaya napakahalaga po. Lagi natin sinasabing mga pastor, huwag kang mahiya. Kung hindi mo patiyak na ligtas ka, tanggapin mo si Kristo. Kasi mahirap yung asang-asa tayo, na maliligtas tayo, tapos pagdating pala, ipeke pala yung ating pananampalataya. Napakahalaga nito kapatid. Napakahalaga. Kaya sabi ko nga po sa inyo, boring bang pag-usapan ito. Actually, iniisip ko ito, ituturo ko ito, baka kakutulugan ako eh. Kasi bakit? Kasi hindi kayo sanay na hindi ako nagjo-joke. Pero, nag-switch din ako. Bakit? Tulad ni Jude, nabahala din ako. Kasi ang mga kabataan natin, ang mga worship team natin, ay papasipul yan eh. Nung 3 days na DBBS dito, 3 days po ako nagturo at nakita ko ang iba't ibang age ng mga bata. Nakita ko yung iba nagkikilay na eh. May pistik-pistik na eh. Alam niyo yun? Nagpa-blush, ano tayo? Blush on ba? Ang baka talagin din na. No, ilagay sa group na to, sino ba yung dito? Malalaki na yung dito eh. At in fairness, 12. At in fairness, biyaya ng Diyos, napakaganda ng mga bata ng Diyos. Gaganda ang mga anak nyo. Maganda ko sila. Pero hindi yung ganda ang nakita ko. Ang nakita ko, isang araw, itong mga estudyante na ito, sila na yung teacher, sila na yung assist. At yung mga nag-a-assist, aakyat sila ng level ng kanilang edad. Pero nabahala ako na paano kung hindi tama ang doktrina nito? Paano kung hindi tama ang disposisyon ng pananampalataya nito? Pananagutan namin mga pastor. Kaya pasensya na kayo kung boring ang topic natin ngayon. Pero mahalaga ito. Mahalaga na matutunan. Si Ate Melo, chinat ko. Sabi ko, Ate Melo, i-push nyo sa children na yung itinuro sa atin noon ni Pastor Dimin, yung sa Bible yun, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Pero yung pagkakasunod-sunod ng Bible, kasi aminin natin sa hindi lang mo sa kabataan, maging sa ating kung makatandang na, na malapit ng umuwi kay Lord, pag pinabasa mo ang Revelation, hinahanap sa Genesis. At hindi alam, Bible pa lang yan, pagkakasunod-sunod pa lang. So sabi ko, nawa, itong mga estudyante, matutunan nila ang tamang pagbuklat ng Bible. At pag nabuklat ang Bible, pag-aralan ang mga doktrina. Bakit? Kasi, pagharap natin sa Panginoon, hindi ang kung ano-anong doktrina ang hahanapin sa atin ng Diyos. Isa lang ang hahanapin ng Diyos, yung bang pananampalataya mo'y tama, yung bang pinundisyonan mo'y tama, yung bang faith natin, tama ba yung pinanampalataya natin? Ang sabi ko po dun sa mga kasamahan ko po na
generation ng mga magpapastor. Ang pag-ukulan natin ng tamang pag-aaral ay patungkol sa kaligtasan. Pag walang kinalaman sa kaligtasan, huwag makikipagdebate. Pagkat pag-uusapan natin, kailangan bang mahaba buhok o maikli ang buhok, walang kinalaman sa kaligtasan niya. May hikaw ka o wala, walang kinalaman sa kaligtasan niya. Ano pa? Yung damit ninyo, nakita, yung bukong-bukong o hindi, kung kita ang binti mo, walang kinalaman sa kaligtasan yan. Not na magiging maluwag, pero dapat doon tayo magdoon kasi marami po ngayong mga pastors and mga sekta na nagtatalo-talo. Dapat bang may hikaw? Ang dapat may hikaw, ang babae. Ang lalaki, hindi dapat naghihikaw yan. Payag ba kayo na kami mga pastor maghihikaw kami? Type ko yun, gusto ko talaga. Alam mo, kung totoo na lang, payag ako, magpapatatong din ako eh. But, ano sinasabi dito? Kung walang kinalaman sa kaligtasan, pero sasabi din naman ni Apostol Pablo, very balanced si Paul. Ang Glorious Covenant Ministry ay very balanced. Ito po isang kinagusto ko dito sa Glorious Covenant Ministry. Lagi tayong nakatuntong sa damdamin ng ating kapwa. Sabi ni Apostol Pablo, kung nagpunta ka sa isang lugar at sinabing, pwedeng kainin ito, kakainin mo ito. Pag may nagsabi na, uy, ba't kinakain mo yan? Sabi ng Apostol Pablo, hindi ko na lang din kakainin yan dahil sa damdamin. So dahil pag-ibig. Ang church po ng Glorious Covenant Ministry, ang pinaka-doctrine po natin dito, siyempre si Lord. Pero dito po, ang natatandaan ko, itama ninyo kung ako'y mali. Pero dinagdan ko po ito, tayo ay love and holiness. Tama po ba, Ate Leonie? Ang church po natin, saan man tayo makarating, love and holiness. Yan po tayo. Hindi tayo dahil, Pastor Roman, tumatanda na, kaya bawal itong mga ganito, ganyan. Hindi, kasi bakit? Love and holiness. Ako po, parang siramlang ako nang sinasabi, paulit-ulit, pagsuot ko ang barong na ito, kating-kate ang aking leeg. Mas gusto ko pa ang naka-t-shirt lang. Ba't kailangan maging ganito? Kailangan ng holiness. Ito na wala sa pananamit ang holiness. Pero mga kapatid, isipin niyo po magkukumunyon tayo ngayon po nakasando ako. Ano po yung sinasabi ko dito? But, anuman ang marating ng ating doktrina, kapatid, huwag tayong magtalo-talo dyan. Isa lang ang hindi papayag ang Panginoon doon sa doktrina ng kaligtasan natin, nagkakatama na si Kristo ang ating kaligtasan, pananampalataya ang ating kaligtasan, sa biyaya tayo maliligtas. Diyan ka lang tumultong. Diyan lang. Huwag ka nang aalis dyan. Kapag may magsasabi na, hindi, dapat idagdag ninyo ganito. No? May pinuntahan po kami, di Brother Raymond, hindi ko lang sasabihin kung kailan at kung saan at kung papaano. Basta may pinuntahan po kami na may pinag-pray po kami ni Brother Raymond dati. Hindi naman mali, at ayoko namang maniligsa. Pero nagulat na kami sa pagkakala namin picture ng asawa, yung nasa kwadro. Picture pala ng leader nila, ng kanilang samahan, yung nasa bahay nila. Nakakwadro talaga. Bakit? Ang paniniwala nila, yun ang magliligtas sa kanila, yung leader nila. Ay kung makapagliligtas mo ang picture, ilagay na natin ang mga picture namin yan, yung whole body. Tapos papasok po kayo, gaganong kayo. Kung makapagliligtas yun, diba? Kung makapagliligtas po ang aming mga pangalan ng mga pastor, gawin niyo. May isang araw po, tama, di ba naikwento po sa inyo, na may dating nagpa-pray, tinapat yung picture ko kung ano yun. Naikwento ko sa inyo, dami po na. Baka po nanonood siya kayo, Nay! Isang araw, tumawag po ulit sa akin, gusto, yung apo ko'y may sakit. Malaki ang tiwala ko, Pastor, na mapagagaling mo siya at ng Panginoon. Hindi na kami naman ng Panginoon. Ikinore ko.
mabuti ang Panginoon ay, pero ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ang nagpapagaling. Hello? Ulitin ko lang, dapat nakasentro tayo sa ating Panginoon sa Kristo. And last, know the true purpose of our faith. Dapat alam natin at alamin natin ang tunay na layunin ng ating pananampalataya. Okay? Bakit? Kahit tama ang pundasyon natin, kahit tama ang pananampalataya natin, pero hindi natin alam bakit ba ako may pananampalatayang hawak-hawak. Bakit ba tayo pinagkalooban ng Diyos ng pananampalataya? According to doon nga, sabi ko na sa Hebrews chapter 1 verse 2, na binigyan tayo ni Lord, ni Jesus Christ ng pananampalataya. Bakit ba? Napakahalaga po na alam natin ang layunin ng ating pananampalataya. Kasi pag hindi natin alam, bakit ba ako may faith, bakit ko kinakailangan itakbo ang aking pananampalataya? Bakit? Bakit kailangan hawakan ko ang faith, hindi ang faith? Diba? Minsan na ito, ngayon po gusto hawak ko ang faith, hindi ko na nagsasayo. Bakit? Okay ka lang maliton. Ganda nga sayawin eh. Pero mas mahalaga na hawak mo ang faith. Sige pastor, hawak ko ang faith. Bakit mo hawak ang faith? Bakit sinasabi ng mga pastor, bakit sinasabi ng mga tagapagturo, panghawakan mo yung faith mo, huwag kang bibigay, ano man ang problema mo, ano man ang pagdaanan mo, huwag kang bibitaw sa pananampalataya mo. Bakit sinasabi yan? Pag hindi natin alam yung tunay na layunin ng ating pananampalataya, sasabihin ko sa iyo kapatid, hindi ka tatagal. At tumagal ka man, pahirap sa akin at sa iyo ang iyong pananampalataya. Maraming Kristiyano po mga kapatid, na itinataguyod ang pananampalataya, pabigat ang kanyang pananampalataya. Maraming tao po ang may pananampalataya kasi bakit? Pansarili niya yung kanyang dahilan. At maraming mga Kristiyano po na may pananampalataya, hindi siya masaya sa bawat araw na inilalakad niya ang kanyang pananampalataya. Para makarelate po kayo, may kwento. May 3 tao po na nagtitibag ng bato sa bundok. Isang araw po, merong isang tao na lalakad-lakad at pinintahan niya yung 3 na nagtitibag ng bato. Ang sabi po, yung unang taong nagtitibag, tinanong niya yung unang taong nagtitibag kung bakit tinitibag niya yung bato. Sumagot po ang lalaki na mainit ang ulo. At ang sabi sa kanya, ginagawa ko ito kasi para sa maliit at konting barya. Sabi niya. Umalis itong lalaki at pumunta doon sa pangalawang tao po na nagtitibag. Ang sabi niya, bakit? Nagtitibag ka ng bato. Seryosong sumagot ang lalaki at sabi niya, kailangan kong gawin ko kasi binubuhay ko ang pamilya ko. Yung pangatlo po ay tinanong niya, bakit ka nagtitibag ng bato? Sabi niya dun sa isang lalaki. Sabi po dito, yung lalaki daw po ay tumingin dun sa nagtatanong ng nakangiti at tumingin sa langit at masayang sinabi, ang batong ito na aking tinitibag ay gagamitin sa pagtatayo ng isang simbahan kung saan maraming tao ang mananalangin sa kanya. 3 taong parehong ginagawa, pero may ibang layunin kung bakit masayang nagagawa ang isang bagay. Mga kapatid, sa pananampalataya po natin, pag ang pananampalataya natin, uulitin ko lang, pag itinataguyod natin ang ating pananampalataya, dahil hindi natin naiintindihan, mahihirapan ka talaga.
Magrireklamo talaga tayo. Hindi talaga tayo tatagal. Pero pag naiintindihan natin, ano ba talaga ang layunin kung bakit kailangan kong tapusin ang aking pananampalataya, matatapos natin ito ng masaya. Ngayon, Pastor, ano ba talaga yung layunin? Sabi ng Hebrews chapter 11, verse 39 to 40, ay sabi niya dito, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi malilimutan kailanman. Sino po ang sinasabi dito? Ito po ang mga heroes of faith. Sila po yung mga bayani ng pananampalataya na ipinaglaban ang kanilang pananampalataya na kahit patayin ay hindi bumigay sa kanilang pananampalataya. Sila po yan. Pero sabi dyan, dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi malilimutan. Ano ang patunay? Pinag-uusapan natin ngayon ang buhay nila. Pero, sabi dito, ang lahat ng ito, bagamat may mabuting pagtotoo, dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tinanggap ang ipinangako. Sabi po ng 40, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Pastor, ano ba ibig mo sabihin? Pababawi natin. Ang mga bayani po ng pananampalataya, kinalugdan ng Diyos. Heroes of faith nga sila eh. Pero ang sabi doon, bagamat sila'y kinilalang mga bayani ng pananampalataya, yung pangako ng Diyos na kaligtasan para sa kanila, na kamatayan nila. Si Moses, kung bakit iniwan niya po ang marangyang buhay, according sa Bible, sabi po doon, sapagkat nakikinikinita niya, nakikita niya ang Messiah. Okay? Sila po, kung bakit habang inahati ng buhay, ay hindi itinatakil si Kristo, ang tinatanaw po nila langit. Tapos po si Esteban, kailan po si Esteban? Si Esteban, na siya po'y habang pinupukol ng bato, ano po ang sabi sa Book of Acts? Bukas ang langit. Nakikita niyang manig-manaog ang mga anghel. Tinotorture ito, mga kapatid. Pero sa kabila daw po, ng mga bagay na kanilang naranasan, yung salvation na ipinangako ng Diyos sa kanila, hindi pa nila natatanggap. Bakit? Kasi daw po, matatanggap daw po nila iyan sa huling panahon. At ang susi, para po ito'y matanggap nila, kailangan po natin maitawid ang ating pananampalataya hanggang dumating si Kristo. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, ang mga heroes of faith, ang mga unang mananampalataya, ang founder ng Glorious Covenant Ministry na si Pastor Binin, sila Ate Basyon, no, na kay Lord. Bigyan natin ng isang version, kahit sabi nga naman ng nakasulatan, ang mga patay ay natutulog, hindi alam. Halimbawa lang. Kung nakakakita ang lahat ng mga namatay na mananampalataya, si Pastor Binin ngayon nakatingin sa Glorious. At si Pastor Binin ay nasasabik, nawa tagpusin ng mga ito ang kanilang pananampalataya. Kapag tayo nangihina, parang sinasabi ng mag-asawa na, naku, Diyos ko, bibigay ata ang mga Glorious. Kasi bakit? Pag tayo po'y bumigay sa ating faith, hindi natin pinahawakan, hindi na tayo tumagal. Ang sabi po diyan, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. So yung fulfillment ng promise ng Lord na salvation, magaganap lamang ito kapag tayo po'y magkakasama na. Kumbaga sa isang puzzle, jigsaw puzzle, hindi mapubuo ang napakagandang drawing pag nawala yung Kristiyano ngayong panahon na ito. Nakukuha nyo? Kumbaga sa kombinasyon ng bolt ng isang bangko ng milyon-milyon na pera, pag may isa doon na mali,
at nakalimutan yung number na ito, hindi mabubuksan ang bolt na ito. Ano ibig sabihin nito? Kapag hindi tayo tumagal sa ating pananampalataya, kapag namali tayo ng ating pananampalataya, kapag mali ang ating doktrina, kapag tayo naligaw, at hindi na tama yung nilakaran nila, ay hindi na natin malalakaran, liligwak din sila. Bakit ba niyo pwede kong sabihin? Nakala lang natin, tayo ay ganito kristano lang, na kung umating hindi, kung ganito, hindi mo ganun. Kaya ang faith po natin, mga kapatid, napakahalaga po yan. Kasi bakit? Ang kanila pong pag-asa nasa atin. Kapatid, sabi ko nga kanina, hawak mo ang faith. Okay? Tayo po ngayon yung tumatakbo na pananampalataya natin. Kaya mo, mga kapatid, napakahalaga po na yung ating pananampalataya nagpapatuloy. Tama po yan, yung mga anak po ninyo nag-BBS. Kasi bakit? Nakatanim sa kanila ang salita ng Diyos. Sa araw na kumuha ko ng sampol sa amin, naglalaglag na sa bubong, hiya na ako sa kapitbahay. Kaya habang sumusapit ako sa yung bata, na nandun sa kapitbahay, Hoy! Hoy! Ay ko, bakit? Nag-aaral din kami sa lana. Nag-aaral din kami sa lana. Ay ko talaga. Sabi ng bata, tarap lang ng kampurado eh. Tarap lang ng pinito eh. Alam mo, yung kahit sabihin na wala silang sinasabi na salita ng Diyos para yung time na naniniwala ako may binhing na iwan sa akin. May butong na iwan sa puso nila. Na ito yung magpapatuloy. Na ito yung bagay na magsusunod-sunod. Kaya nga po sa mga magulang po na narito ng inyong pong anak ay nag-aral po ng DDBS. Push niyo yung anak mo, sabi nga ni Brother Danny, push mo. At kayong mga anak na nag-DDBS, push niyo rin ang nanay mo at tatay mo na ipagpatuloy ang kanilang pananampalataya. Napakahalaga po mga kapatid. Napakahalaga. Complete yan. Complete. Nauulitin ko lang ang kaganapan ng kalungbusan. Huwag na natin siguro, huwag na natin dahil pa sa mga ilusupin. Usapang glorious muna. Mababaliwala ang pinaghirapan ni Pastor Bining at ni Ate Basyon at ng mga naglingkod kung tayo ay bibigay sa ating pananampalataya. Na kung tayo konting pagsubok lang, kakayaw na tayo. Na tayo konting mga bagay lang, bibitaw na tayo sa ating pananampalataya. Huwag, mga kapatid, huwag. Sabi nga ni Judas, nakikiusap na huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, nakikiusap ako sa iyo. Hindi, hanap ka ng kausap. Nakikiusap ako sa iyo. Panghawakan mo ang pananampalataya mo. Huwag kang bibitaw. Huwag kang aalis. Dahil nasa iyo ang faith. Hawak mo ang faith. Palakpakan po natin si Lord.